Salamat. Magandang gabi po sa bawat isa at tunay nga na puri ng Panginoon na muli tayong magkasama-sama sa gabing ito. At patuloy pa rin tayo sa ating pag-aaral patungkol sa Love is a Covenant. At ang ating pamagat ng ating mensahe sa gabing ito ay Building a Better Relationship with God. Pero bago tayo magpatuloy, inaanyayan kong bawat isa na itungo ang ating mga ulo at ipikit po natin ang ating mga mata. At i-welcome po natin ang presensya ng ating Panginoon sa gabing ito na patuloy siyang kumilos sa buhay ng bawat isa. Siya ang magpaunawa sa atin ang mensaheng ito. Manalangin tayo. Muli dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa muling pagkakataon na kami po ay inyong pagsamasamahin upang purihin kayo, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, patuloy po naming isinusuko sa inyo ang aming mga buhay. Binubuksan po namin ang aming mga puso, maging ang aming isipan, Panginoon, upang unawain ang mensahe po ninyo sa gabing ito, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, patuloy nga po na ipadaman ninyo sa bawat isa ang inyong presensya, Panginoon. Tunay nga na samahan niyo po kami, Panginoon. Tinataboy namin ang gawa ng kaaway, ang antok, maging yung pagdadaldala ng bawat isa. Itinataboy namin po lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. At patuloy po ang iyong presensya, ang iyong kalwalatian ang siyang makita at maparangalan sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Building a better relationship with God. Yan po yung ating pamagat sa gabing ito. At ang ating pong teksto ay matatagpuan sa John 14:21, katulad ng binasa kanina. Sabi dito, "Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them." Making and building a better relationship with God, sa covenant, sa bagong covenant na ginawa ng Panginoon, idinisenyo tayo ng Diyos upang magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Kanya. Sabi nga natin nung nakaraan, yung purpose ng New Covenant is that God wants to build a strong and better relationship and partnership with us. No? Na yes, He is powerful, omnipotent, He can do everything. No? Pwede niyang ipadala yung kanyang mga anghel upang sabihin yung kanyang pag-ibig at warningan ng bawat isa. Pero nais ng Diyos na makipag-partnership sa bawat isa sa atin. Nais niya na matutunan nating mahalin yung kanyang ministry. Yung ninalayo niya rin dito sa lupa, yung mapalaganap ang kanyang salita, ang kanyang kalooban na mapaghari dito sa lupa. Pwedeng gawin yun ng Diyos, pero gusto niya na gawin ito, nakasama tayo sa pagpapalaganap ng kalooban ng Diyos dito sa lupa. May pagkakataon na nanlalabo o lumalabnaw yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kung minsan hindi rin natin maunawaan kung ano ang nangyayari sa atin. Kaya nga maganda yung tinalakay ni Pastor Sep noong mga nakaraan, yung sa love month natin, na kung talagang mabuti ang Diyos, bakit nangyayari ito? Kung talagang mabait at makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi siya naglalagay ng mga guard para hindi na tayo magkasala? Well, because binigyan niya tayo ng tinatawag na will, no? Para magdesisyon, para pumili, para i-develop ang ating sarili, yung ating relasyon sa Kanya. May mga pangyayari sa ating buhay tuloy minsan na
hindi natin gusto. Minsan akala natin dahil naglilingkod tayo ng maayos, naglilingkod tayo ng tapat, pumupunta tayo sa gawain, minsan akala natin hindi na mangyayari sa atin. Pero lahat ng bagay, nais natin na ibigay niya para sa atin, na para bagang ang Diyos ay isang genie or waiter, na kailangan pag nag-wish tayo, nandyan kagad. Na kapag umorder tayo sa Diyos, nandyan kagad. No, hindi po ganon. Nalilimutan natin minsan na mas gusto ng Diyos na makuha natin kung ano yung talagang pinakamabuti para sa atin. Gusto niyang ibigay yung kung ano yung nararapat para sa atin. Hindi lamang makakapagbigay ng kasiyahan sa atin, kundi ito'y makakatulong ng ating paglago sa ating buhay espiritual at paglago din sa ating pagkaunawa sa Kanya. Sa Revelation, chapter 2, verse 2 to 4, sabi doon, I know your deeds. No? Ito'y sulat sa mga taga-Epesos ni John the Beloved. Kasi di ba may dalawang John sa Bible? Si John the Baptist, ito yung pinsan ni Jesus, yung pinatay ni Haring Herodes, pinutulan ng ulo, ilinagay sa plate, iniregalo dun sa anak ng kanyang kinakasama. Si John the Beloved, ito naman yung sumulat ng John, 1 John, 2 John, 3 John, at ng Revelation. So dito sa Revelations 2 to 4, ito'y sulat sa 7 churches of Asia, at ito'y sulat sa Ephesus. Sabi dito, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Verse 4, sabi niya doon, Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Sa ibang lingwahe, sa ibang translation, sabi diyan, you have forgotten your first love. Ang sakit nun, no? Para bagang sinasabi sa iyo nung yung kapareha sa buhay na nalimutan mo na yung pag-ibig mo noon sa akin. Nagbago ka na. Hindi na ikaw yung tulad ng dati na nakilala ko. Sa verse 5, kung ating susundan, sabi niya doon, consider how you have fallen. Tingnan mo kung paano ka bumagsak. No? The Church of Ephesus, sila yung naging sentro ng council during the early church fathers. Sila yung naging sentro ng lahat ng mga churches in Asia. Naging maganda yung kanilang paninindigan. Lahat ng sinulat ni Apostle Pablo at sulat ng mga apostol, kinolect nila lahat yon para i-compile. Para magkaroon sila ng reference. At ito yung tinatawag natin ngayon na New Testament. Mainit sila sa pakikipagtalo. Sinasaway nila yung mga maling gawa. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, consider how you have fallen because they forgotten their first love. Sabi niya dyan, repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Mga minamahal, kung minsan sa tagal nating ating paglilingkod, may mga pagkakataon na nagbabago yung puso natin. Pero ang kagandahan dito, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. I-worship natin siya, hindi, nananatili siyang Diyos. Kilalanin natin siya o hindi, Diyos pa rin siya. Pero tayo, pag tayo lumayo sa Kanya, this new covenant also, meron ding tinatawag na blessings and curse. May mga tao minsan, no,
there are people who was born in a Christian family, but they don't have relationship with Jesus Christ. Bakit? Maaring isinilang sila sa isang Christian family. Naalala ko yung sinabi ni Sir Jasser. Dalawang reason kung bakit merong hindi mananampalataya. Una, nakakilala sila ng mananampalataya. Pangalawa, hindi pa sila nakakilala ng mananampalataya. You know, yung ating buhay. Sabi nga ni Pastor Sep sa kanyang relational talk, sabi niya, every man in the house kailangan maging pastor. Dapat i-preach nila sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, yung salita, yung tuntunin, yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. That's why there are people who was born in the Christian family, but they don't have relationship with Christ. And number two, there are people who grew up in the church but did not grow in their relationship with Christ. Kakalungkot, no? Lumaki ka sa simbahan, every Sunday present ka, every Thursday present ka, and yet, hindi pa rin lumalago ang iyong relationship kay Kristo. Why? Pasok dito, labas dito. Dapat nagse-circulate yan sa ating puso. Nagse-circulate yan sa ating dugo. Nagmamanifest yan sa ating action. Yes, hindi tayo perfecto, pero sinisikap nating mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Number three, there are people who are busy in the church ministry, but they don't have time with the Lord Jesus Christ. Nakakalungkot. Go ka sa lahat ng ministry, no? Sa ibang mga churches, meron silang tinatawag na mga outside activities, no? Yung nagfe-fellowship sila sa ibang lugar, na meron silang tinatawag na youth camp. I don't know kung meron tayo ditong youth camp. May mga activities sila, busy sila lahat sa ganon. Masaya sila. Pero pagdating sa church, pagdating ng kanilang devotional time, yung reading ng kanilang Word of God, wala na silang time. Pagdating sa bahay, hindi na nga nagpe-pray, tulog na kagad. Sarap. Higa na lang kagad, no? Sino yung nagpe-pray pa dito bago matulog? Baka bago kakain lang, bago nagpe-pray, no? Sino pa yung nagbabasa ng Bible? Sino nakabasa ng from Genesis to Revelation? Wala. Konti pa lang, no? Huwag kayong mag-alala. Halimbawa, kinuha tayo ng Panginoon ngayong gabi. Then, nasa langit na tayo. Makakasalubong natin ngayon si Obadiah. Sasabihin ni San Pedro, you know, this is Obadiah. He wrote a book in the Old Testament. Ano kaya yung kanyang sinulat? And then, yung kapangalan ni Pastor Sep, i-introduce din. Ito si Sipanaya. May sinulat din niya isang libro. Sasabihin naman ni Sipanaya sa atin, nagusto mo ba yung sinulat kong libro? Hindi pa natin nabasa. Ano kaya yung sinulat niya? No? Magtataka tayo ngayon, di ba? There are people in the church who are busy doing the church ministry, but they don't have time with the Lord Jesus Christ. Para lumago tayo, to build the better relationship with God, with Christ, kailangan alam din natin yung kanyang salita. Alam natin yung kwento sa Old Testament. Alam natin dapat kung bakit nangyayari yung gera sa Middle East. Kung ano yung pinagmulan, kung ano yung ugat, kung bakit sila nagkakaganon, bakit nagiging ganon ang kanilang kaisipan. Dahil nandyan din yan sa salita ng Diyos sa Old Testament. Bakit kailangan eradicate, tanggalin ang lahat ng Hudyo? No? Na pinasimulan ni Hitler noong World War II. Bakit kailangan nilang matanggal lahat ng Hudyo? Dahil pag wala nang natirang Hudyo dito sa mundo, sasabihin nila, isa lamang alamat ang Biblia. Isa lamang gawa-gawang salita o libro ang Biblia. Sabi ni Pastor Andy William,
Sabi niya dyan, ng Saddleback Church, your primary purpose for existence is a relationship with your Creator. Yet sin stands between us and God in His mercy stepped in, made a way, paid the price on the cross, and rose again from the dead so that we can be forgiven and have relationship with God. Every one of us. That's our primary purpose in life, to have a relationship with Christ. Mga minamahal, kumusta tayo? Ano ang ating relationship kay Kristo? Kilala lang ba natin siya? Or na-experience na natin siya? Which is which? Meron tayo ditong 4 ways to build a relationship or a better relationship with Christ. First is devotion. Pursue God first. Sabi dyan sa ating teksto, John 14:21a, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Kung sino daw yung nananatili sa kanyang salita, iniingatan ito yung mga taong nagmamahal sa Kanya. God wants to be the first place in our hearts. Hindi siya option. Nor, God is not a choice also. Nor, God is not supposed to be the number one. O hindi dapat siya yung number one sa ating buhay. Dapat ang Diyos is our only one. God wants Him to be our only one, the one and only God in our life. Diba? Hindi dapat siya number one. No, kasi pag may number one, may number two, may number three. Dapat, God, you are the only one. Ikaw lang ang aming paglilingkuran. Ikaw lang ang aming Diyos. Katulad ng sinabi ni Haring David, no? Sabi niya, in the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. Psalms 5:3. Napakaganda nitong Psalms. No? May kanta to eh. Di ba? Naalala nyo? Give ear to my word, O Lord. Consider my meditation. Hearkening to the voice of my cry. My King and my God. Tinula ko na lang kasi baka pagalitan ako ni Kagawad pagka kumanta ko eh. Psalms 143:8. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for I entrust my life. No? Makikita natin, masasense natin, ang ganda ng relasyon ni Haring David at ng Panginoong Diyos. Every morning, parang ating Panginoong Kristo, every after ministry, matapos siya magpakain ng 5,000, matapos siya magpakain ng 4,000, matapos siyang pagalingin yung mga may sakit, lagi siyang pumupunta sa isang lugar para manalangin. Minsan, yung ating pagkaunawa sa Diyos, minsan nalalabuan dahil sa ating kasalanan. Minsan may mga personal tayong gustong gawin. No? May mga gusto tayong gawin na ipinupurso natin ito. Na kung minsan, nadidisregard natin yung pinakaprinsipyo ng Biblia. Kaya nga, pagka maganda ang yung relasyon, gagabayan ka ng ating Panginoon. Gagabayan ka ng Banal na Espiritu sa lahat mong gagawin. Ang pinakakaaway lang nito ay distraction. Yung enemy ng devotion is distraction. Minsan, magbabasa ka ng Biblia. No? Hindi mo pa natatapos yung isang chapter. Pagising mo ng umaga, marirealize mo, hindi mo pala natapos yung pagbabasa ng Biblia kasi nakatulog ka na. Minsan nagpe-pray ka bago matulog. Pagkagising mo na kinaumagahan, yung amen. Di ba? Distraction. Satan wants us always to be distracted.
Minsan may goal ka, may gusto kang gawin, nakafocus ka na doon, pero gumagawa ng kaparaanan ng kaaway, si Satan, para i-distract ka. At kung minsan nag-giveaway tayo, nagpapadistract naman tayo. Lagi tayong tinutukso ni Satan para minsan mainip. Sino pa dito yung mga mainipin? Tagal naman ni Pastor magmensahe. Anong oras? Anong oras na? No? May lakad pa ako, malilate ako. No? Gusto niya mainip ka. At gustong-gusto talaga ni Satan na mainip ka. Minsan maraming pakiramdam sa ating katawan na nararamdaman natin pag naiinip na tayo, nawawala na tayo sa ating kontrol. At kapag naiinip na tayo, marami na tayong ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. That's also distraction. Kapag hindi tayo nag-focus. Kaya sabi niya sa mga alagad, nung sinama niya sa Garden of Gethsemane, sabi niya, "Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for an hour?" He asked Peter, "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." Kailangan nating mag-focus. Kailangan nating ibigay ang ating sarili sa Panginoong Diyos. Sa devotion. Kailangan ibigay natin ang ating sarili sa devotion minsan. Hayaan natin minsan yung distraction. Balik tayo. No? Minsan nagdi-devotion tayo, nandito yung cellphone, nandito yung Bible. No? Pag biglang may nag-flash ng notification, nawawala yung Bible, dito muna tayo sa cellphone. Sino ba itong nagbe-message? Sasagutin natin. Nawawala yung focus natin dito. No? Distraction. Second is delight. No? Hindi ito yung Tagalog ng ang araw o ng ang liwanag. Hindi yun. No? Delight. Ito'y kaligayahan, kagalakan. Enjoy God's presence. No? Baka pagka tinanong tayo, ano sa Tagalog ang delight? Ang liwanag. Hindi, no? So delight, kaligayahan, kagalakan. Enjoy God's presence. No? Pasensya na kayo sa joke ko. Sabi diyan, "The one who loved me will be loved my Father, and I too will love them and show myself to them." Enjoy God's presence. How do you enjoy so far the presence of God? Para hindi tayo ma-distract, we have to learn to enjoy God's presence. Ano ba ang pagkakaiba ng enjoyment sa happiness? O rejoice sa happiness? Pag sinabing happiness, it depends on the happening. No? Halimbawa, eto, masaya tayo, o masaya ka rito sa gantong gawain lang, kumakanta, kasama yung mga friends mo. Pero pag umuwi na, wala na yung kasiyahan mo, wala na yung happiness mo. Sana hindi na natapos, no? Parang ganun. But rejoice or enjoyment, kahit may mga circumstances na hindi ka aya-aya, pero dahil ini-enjoy mo yung presence ng Panginoon, okay lang yon. Nagagalak ka pa rin. May kagalakan ka pa rin sa puso mo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa Philippians 4:4, ba't ang layo ko na? Sorry. Ba't parang naputol, Sir Noel? Sa Philippians 4:4, sabi niya doon, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." Sinasabi nito ni Apostol Pablo dahil ang mga Kristiyano nung panahon na yon, maraming nararanasan. Halimbawa yung Roman Empire, nagtaas sila ng taxes para sa mga tao na sa Greece, tinaasan nila lahat ng taxes ng mga nasasakupan nila. So tataas yung kanilang bilihin,
Ibig sabihin, kailangan lang magtrabaho pa na magtrabaho para makapagbuwi sa gobyerno ng Roma. Pero sabi ni Apostol Pablo, rejoice always. Ano man ang nangyayari sa inyong buhay, magalak lang kayo. I-enjoy nyo lang yung presensya ng Panginoong Diyos. Dahil hindi din nagtatapos ang istorya ninyo ng buhay. Laging may inihandang maganda ang Diyos para sa inyo. The enemy of the light. Oh, sorry. Nasaan na ba ako? The enemy of the light is duty. Kung minsan, ang tingin natin sa ating ginagawa bilang mananampalata, parang duty na lang natin to. Parang trabaho na lang natin. No? Parang pagising sa umaga, ganito, nagiging duty na lang siya. Ibig sabihin, duty is a moral or legal obligation and responsibility, a task or action that someone is required to perform. Sa atin, sa panahon ngayon, marami nagsasabi, dapat happy lang. Enjoy lang ang buhay, dapat happy lang. Kapag nagkakaroon ng problema, umaayaw na sila, umaalis na sila. Kapag yung grupo na yun nagkakaproblema, lilipat na sila sa ibang grupo, doon sa masayang grupo. Duty, yung kalaban ng delight. Nais ng Diyos that we have to be responsible. Yes, tungkulin natin ito bilang Kristiyano na ipamuhay ang kanyang biyaya sa ating buhay. Pero hindi lang ito basta tungkulin. Nais ng Diyos na matutunan natin, nagampanin natin ang ating ginagawa na may pag-ibig, na may pagmamahal sa Kanya. Kapag natutunan nating mapaganda, mapalago ang ating relasyon sa Kanya, yung duty, hindi yung duty. It's a privilege na para sa atin ang mapaglingkuran, ang mabigyan ng kapurihan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan natin. Mas nai-enjoy natin kapag natututunan nating mahalin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo, na ating manunubos, na ating manliligtas, mas natututunan nating i-enjoy yung kanyang presensya. A week without worship, without devotion, makes you weak. W-E-A-K. A week, W-E-E-K, isang linggo, na wala kang devotion, wala kang pagbabasa ng Biblia, na wala kang pakikisalamuha sa kapwa mo nanampalataya, makes you a weak, W-E-A-K person. Isang mahinang nilalang. No? Hindi mo makakayanan kapag pinasahan ka, no, ng chakra. So sabi, no? So number 3 is a desperation, clinging to God. No, it's like a hopeless state, no? Yung desperation. Parang, Lord, wala akong pag-asa, ikaw lang ang pag-asa ko. Lord, walang mangyayari sa buhay ko kung wala ka. So, cling to God. Sabi sa Psalms 63 verse 8, sabi diyan, I cling to you, your right hand upholds me. Tandaan natin, apart from God, we can do nothing. Whatever accomplishment that we gain apart from God is nothing. Ano man ang maging katayuan mo sa buhay, maging kasing yaman mo man sino yung pinakamayaman niyo? Si Villar, dito sa Pilipinas, sa US. No? Si Elon Musk, no? Si Ninong Elon, no? Pag nagkita kayo, mag-bless ka.
Mano po, pengi pong isang Tesla. No? So, ano man ang makamtan mo dito sa mundo, na wala ang Diyos sa iyo, wala lahat yon. Sabi nga ni Haring Solomon, ito, pinakamatalinong tao, lahat ng mga hari, reyna sa buong mundo nung kapanahon na niya, pumupunta sa kanya para makinig para sa kanya. Pinakamayaman din siya. Kaya nga, yung Jerusalem pinagawa niya yon, yung mga poste nun, ginto. Kaya lang, yung mga sumunod sa kanyang hari, hindi naging kasantalino niya. Sabi niya dyan, Ecclesiastes 2:1, meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless, everything is meaningless. Whatever you gain apart from God, it's all meaningless. Naranasan ito mismo ni Haring Solomon. Ilan ang asawa niya? 300. Plus 700 concubine. Imagine ninyo, 2 years kung asawa kanya, no? 2 years muna bago kanya uli makausap. Or 3 years, di ba? Ilang days lang meron sa isang taon, 365. Times 2. No? So, ang tagal mong pipila ka uli. No? Kasi may concubine pa. Di ba? Bili ba kay Solomon? Ang dami niyang biyanan. Nakasundo niya lahat yun. No? Kaya sabi niya dito sa sumunod, I have seen all things that are done under the sun. Ecclesiastes 1:7 to. All of them are meaningless, a chasing after the wind. Imagine sa isang tao na accumulate niya lahat, nakamtan niya na lahat. Pero sabi niya, I have seen all things that are under the sun. All of them are meaningless. Wala lahat yon. Kaya sabi niya doon sa 12:1, no? Nung isinarado niya na yung Ecclesiastes, yung sa kanyang book. Yan. Remember your Creator in the days of your youth. Before the days of trouble come and years approach when you will say, I find no pleasure in them. Alalahanin mo ang manlilikha mo habang bata ka pa. Imagine, no? Habang bata pa kayo, alalahanin mo yung manlilikha mo. Alalahanin mo ang Diyos mo. Bago dumating yung panahon na sasabihin mong, I find no pleasure in them. Alalahanin mo. Cling to God's hand. Ang kalaban nito ay yung self-sufficiency. Kumbaga parang kayabangan. Hindi ko yung kailangan. Nakapag-build ako ng sarili kong empire dahil sa aking galing. Dahil sa aking talino. Yan po yung kalaban ng desperation. Yung pag-cling natin sa Diyos. Kuminsan para bagang nagiging magaling tayo without the help of God. No. Naranasan na po yan ni Haring Solomon. Isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak si Lucifer, kung bakit siya nag-akla sa kalangitan, because of his pride. If you are prideful, then hintay-hintay na lang sa pagbagsak. Pero dapat magpasakop tayo. Maging humble tayo. Maging humble, mapagpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Panghuli is dependence. Doing life with others. Sa Thessalonians 5:11, sabi diyan, therefore, encourage one another and build each others up, just as in fact you are doing. Cell group
growth group, or whatever it is, i-involve nyo ang inyong sarili. Meron ba tayong growth group dito? Meron, no? Meron tayong growth group, meron tayong D group, di ba? So kung hindi pa miyembro kayo, magtanong kayo sa ating mga church leaders paano kayo magpapa-member. It will help you, no? Makakatulong yan sa inyong spiritual life para lumago. Meron kayong isang masasabihan at meron kayong accountability partner. Magpe-pray sa inyo, tutulong sa inyo para lumago kayo spiritually. Sa ibang church may ganon. May mga cell group sila. Yung sa iba naman, ang tawag nila doon, growth group nga. No? May mga members yan. Halimbawa, yung iba 8, tapos pagka lumago na silang lahat, madidivide sila, kukuha naman ulit sila ng ibang grupo, i-encourage nila, mga classmate nila, mga kakilala na sa office, isasama nila, para magkaroon sila ng tinatawag na D group or growth group or cell group. Nakakatulong yan. Tandaan lang natin, kung ano man ang isinare ng isa sa grupo na yon, bilang kagrupo, huwag niyo namang ipagkalat. Di ba? Baka mamaya sabihin dito sa grupo na to, puro girls, no? Crush niya yung isa dito sa grupo na to. Nandun yung lalaki na yon. And then may kakilala doon. Alam mo ba yung kagrupo ko, crush ka? Huwag ganon, no? Stays there, no? Doon sa grupo lang na yon. Nakakatulong yon sa paglago. Kasi naibibigay mo. Meron kang someone na mapag-sharean at meron kang group na maaasahan na tutulungan ka, naiingatan ka, papahalagahan ka. Ang kalaban po ng dependence is isolation. Do not isolate yourself. Huwag mong i-isolate ang sarili mo. Huwag mo sabihin kasi nahihiya ako makigrupo. No. Try to live with others. Try to fellowship with others. Isolation is the state of feeling alone and without friends or help. Sa psychology, ang kaibigan ng mga lonely people, stressed people, suicidal mindset people ay yung tinatawag na isolation. Even yung mga nabibiktim ng harassment, ng pambubuli, pag ina-isolate nila ang kanilang sarili, ibig sabihin, pinapayagan nila yung mga nangyayari sa kanilang buhay na mabuli sila, nai-abuse sila. Do not isolate yourself. Sabi nga sa Romans chapter 14, walang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang, walang namamatay para sa kanyang sarili lamang. Sa Proverbs 18:1, iba naman yung sinasabi ni Haring Solomon. A man who isolates himself pursues selfishness and defies all sound judgment. Kapag ina-isolate mo daw yung sarili mo, makasarili ka. Hindi ka nakikinig sa judgment o sa payo ng ibang tao. Ibig sabihin, matigas ang ulo mo. Ang sarap mong, no? Dahil ang tigas ng ulo mo. Do not isolate. Sa Mateo, may pangako ang Panginoon sa atin. Matthew 28:20, teaching them to observe all things that I commanded you. Behold, I am with you always, even to the end of the age. Masarap pakinggan, masarap sa pakiramdam, that our Lord Jesus, kahit sa puntong ito, at kahit sa lowest part of your life, kasama mo siya. Sinasamahan ka niya.
sinasamahan tayo sa lahat ng oras ng Panginoon. Hindi lamang sa ating tagumpay, maging sa pinaka-lowest point ng ating buhay, nandun ang Panginoon. Anong sabi niya? I am with you always, even to the end of the age. Mag-World War III man, no? Hayaan mo silang maggera. Tayo kakampi natin ng Panginoon. Iingatan tayo ng Panginoon. Ganon din naman sa Hebrews, no? 10:25. Not forsaking our own assembling together, as the custom of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ibig sabihin, sa lahat ng nangyayari sa mundo, mga sainsya na binigay ng Biblia bago bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi diyan, not forsaking our own assembling together. Huwag daw natin pabayaan. Patuloy tayong magsama-sama. Patuloy tayong dumalo sa ating mga gawain. Mapalakas, mapalago natin ang ating relasyon sa Kanya. Isa sa pinakamaganda, alamin natin kung ano ang gusto ng ating karelasyon. Kung ano yung Kanyang pinakagusto, ano yung Kanyang ninanais. Magandang maunawaan yan. Halimbawa sa mag-asawa, kilalanin mo ng gusto. Hindi guarantee yung years ng inyong pagsasama kung hindi mo naman alam yung Kanyang gusto, kung hindi mo naman alam kung ano yung ayaw niya. Magandang nakikilala. Ganun din, no, sa mga kabataang tulad ninyo. Sabi nga, maganda, i-stock na natin ang Panginoon. So happen lang, wala siyang social media account. Hindi natin may stock kung ano yung kanyang mga activities. Pero ang pinakamaganda sa Biblia, doon natin makikita yung kanyang damdamin, kung paano natin siya mabibigyan ng ngiti. No? Our God is a person. He has emotion. Hindi lamang siya yung para bagang isang seryosong hari na parang, huwag ka dyan upo, huwag ka dyan liliko. Hindi ganon. Maaring pwede rin tayong magbiro sa Kanya. Basta maganda lang yung ating biro at mapapangiti natin siya. No? Kasi pag hindi maganda yung biro natin, baka sabihin sa atin, no? Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Bagamat hindi naglalasing ang ating Panginoon, no? At least alam natin, paano natin mapapangiti ang ating Panginoon? Paano ko ba mabibigyan ng ngiti ang aking Panginoon? Si Abraham, tinuring niyang kaibigan. Ang Panginoong Kristo, sabi niya, hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin, kundi tinuturing ko kayong mga kaibigan. Sa Proverbs, a friend loves at all times. Sa atin, sa Pilipinas, yung tunay na kaibigan, siya yung unang nambabagsak sa'yo, di ba? Pag nadapa ka, siya yung unang tatawa sa'yo, pero tutulungan ka niya after. Di ba? Ganon yung tunay na magkaibigan. Siya yung unang nang paprank sa'yo. Pero pag hindi mo kaibigan, prank mo, di ba? Pangit. Pero yung tunay na kaibigan, pag niloko mo, parang ansaya. No? That's how God consider us as His friends. Napakasarap isipin, mga minamahal, na meron tayong isang kaibigan. Yes, alam ng Panginoong Diyos, nung magbigay siya ng bagong new covenant, ng bagong covenant, alam ng Diyos yung ating kalagayan. Alam ng Diyos yung ating capacity. Sa Romans chapter 7, sabi doon, hais kong bumait, pero di ko magawa. Nabasa niyo ba yung Romans 7? No? Kung ano yung aking magandang iniisip, hindi ko yung nagagawa. No? Natatempt na ako mag-rap dito eh. No? Nais kong bumait, pero hindi ko magawa. Sabi doon.
Pero sabi niya, kaababa ang kalagayan ko, sino mga katulong sa akin? Ang Panginoong Kristo na siyang sumagip sa akin. Siya ang makakapagligtas sa aking kalagayan to. God is a keeping covenant. God's covenant to us intends us to grow in our relationship with Him. It teaches us to be committed in the ministry He entrusted us. We are ambassadors of Christ. Amen? Kailangang i-represent natin. We have to represent God here on earth. To promote God's will here on earth. Let us build a better relationship with God. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa inyo. Yes, you are a God-keeping covenant. Alam mo ang aming capacity. May tendency kami na bumagsak, Panginoon. And yet, you still love us and entrusted us, Panginoon. Sa mga bagay na nais mong gawin namin kasama kayo. Na i-promote, Panginoon, ang iyong pag-ibig. I-promote ang iyong kalooban. Ibahagi ang mensahe ng iyong kaligtasan. Lord, it's a privilege para sa amin na maging ka-partner mo sa ministry, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil nakikilala mo din kami sa lahat ng aming pinagdadaanan, sa aming kalagayan sa buhay. Salamat, Panginoon, kilala mo kami, naiintindihan mo, nauunawaan mo ang aming kalagayan, Panginoon. Salamat dahil sa inyong banal na salita, ibinigay mo ang kasagutan, Lord. Kung paano namin may improve ang aming buhay dito sa lupa, kung paano namin mapapalago ang aming buhay at kabuhayan. Salamat, O Diyos, dahil itinuturing mo kaming kaibigan. Salamat, Panginoon, sa inyo. Salamat din sa buhay ng mga anak mong ito, na patuloy kang kumilos sa kanila, na patuloy mo pang ipahayag ang iyong sarili, Panginoon, sa kanila, ang iyong kalooban, O Diyos, at gamitin mo ang bawat isa, Panginoon, sa ikalalago ng inyong ministry sa simbahang ito, sa CLCC, O Diyos. Purihin po kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.